Hello mga Mars! Araw nga ito ng Biyernes ng gabi at ako ay nagluluto ng mga panindang kakanin para sa umaga ng Sabado. Sa mga oras nga na ito habang ako ay gumagawa ng mixture para sa puto, si Mister naman ay tapos nang makapagluto ng kakaning biko. Sa mga oras din na ito ay napansin ko na tahimik si Mister. Dala siguro ng pagod pagkatapos namin mag-grocery sa araw ng Biyernes ay inayos naman yung mga pinamili. Nang maisara na yung tindahan, si Mister ay nagumpisa lang magluto ng biko at nagpaalam ako sa kanya na ako ay magbo-voice over lang ng sandali habang siya ay nagluluto ng biko. Siguro mga 2 oras akong nawala sa lutuan. Si Mister ay natapos nang magluto ng kakaning biko at sabi ko nga ay cancel ko na muna yung luto ko sa sapin-sapin at puto na lang yung aking gagawin para mas mabilis akong matapos. At napansin ko nga na hindi siya kumikibo, tahimik lang siya. Kapag ganito siya, ibig sabihin nagagalit yun. Kaya ang sabi ko ay magpahinga na siya at ako na lang ang magluluto ng puto. Katuwang ko naman si Bunso. Nang matapos ay nakatulog at nakapagpahinga na rin at bagong gising na naman para umpisahan yung pagluluto sa mga panindang almusal. Habang nakasalang yung aming mga nilulutong pansit, sopas, macaroni at spaghetti ay nagsisimula ng magbukas ng tindahan si Mister. Sa araw-araw nga na ginawa ng Diyos ay ito yung pinaka-normal na buhay naming dalawa ni Mister. Sa totoo lang kahit napakahirap ng trabaho namin ni Mister, hindi ko inaangal yun mga Mars, hindi ako nagrereklamo. Sobrang proud ako na ganito ang trabaho namin ni Mister. Kung ano man ang meron kami sa ngayon, hindi man kalakihan yung pera na meron kami, pero masaya at kontento kami na galing sa malinis na paraan. Yung lumalaban ka ng patas para kumita ng pera, hindi para manlamang, mandaya o makaisa sa kapwa. Proud ako kasi kahit na napakahirap ng ginagawa yung umaabot pa sa point na parang gusto mo nang umiyak sa sobrang hirap, pero sobrang ipinagmamalaki ko talaga na lahat ng meron kami ni Mister, lahat yun ay pinaghirapan namin, pinagsikapan, dugot pawis talaga yung sinakripisyo namin. At maiba muna tayo mga Mars, itong paraan ko naman ng paggawa ng lumpiang Shanghai. Ang unang gawa ko rito ay niluluto ko muna ng mabuti yung giniling sa kawali. Naglalagay ako ng panimplang pork cube, paminta, kaunting asin at ng powdered seasoning. Kapag naluto ko na yung giniling ay ilalagay ko sa isang salaan para tumulo yung pinakakatas o sabaw ng giniling. Tapos ilalagay ko sa isang malaking lagayan o mixing bowl. Ilalagay ko naman yung gulay na nakagiling na carrot, celery, may sibuyas, bawang at red bell pepper. Pagkalagay ko rito sa giniling ng gulay ay mag-a-add lang din ako ng pampalasa na kaunting chicken powder, kaunting brown sugar at yung paprika. Naglagay din ako ng 2 piraso ng itlog at ng harina para hindi basa yung mixture ng ating giniling kapag binalot dito sa may lumpiang wrapper. Matapos kong gawin ang pagluluto sa aking mga panindang almusal, sunod kong ginawa ay etong paghahanda para sa pa-order ko na 1:00 ng hapon ang pick up ng customer. At habang ginagawa ko yung preparasyon ko para sa paggawa ng lumpiang Shanghai sa pa-order na aking tanggap, ay ginagawa ko rin yung pagluluto ko sa aking mga panindang ulam para sa pananghalian. Sabay-sabay yun mga Mars. At lagi akong magpapasalamat dahil katuwang namin dito yung aming 2 anak na babae. Kasama ko rin syempre si Mister. At mabalik tayo dun sa kwentong buhay ko Mars. Isa sa mga pinaniniwalaan ko sa buhay na kapag ikaw ay nagkatrabaho ng tunay, ibig ko pong sabihin ay yung totoo ka bilang isang tao na kahit napakahirap man ng buhay, kung ikaw ay lumalaban ng patas, hindi nanlalamang, hindi nangaagrabyado ng tao, hindi ka gumagawa ng masama para ikaw ay mabuhay o makasurvive sa hirap ng buhay, ay naniniwala ako na merong pagpapala na nag-aantay sa'yo, na bigay ng Diyos. Base kasi sa karanasan ko, kung ano man ang pamumuhay na meron ka sa araw-araw, yung mga gawin mo na masama o mabuti, lahat ng yun, yung mga ginawa mo ay nagre-reflect yun sa buhay na meron ka. Siguro kung sa palagay mo ay marami kang problema sa ngayon, lalo na kung nahihirapan ka sa parte ng pinansyal, wala kang pambayad ng kuryente, tubig, upa ng bahay, siguro panahon na para baguhin mo yung mga maling gawin mo at itama.